Good afternoon mga ka-viewer. Dumating na po yung order ko sa Shopee, yung dalawang unit na microchip soldering iron. Yung supply niya ay 5 volt charger type. Bubuksan ko po at nang matestingan natin. Ayun na po, inassemble ko na po. Detachable po sila. Yung tip po niya, yung tip point ay detachable po at thread type. Hand carry po siya, pwede nyo ilagay sa bulsa kasi malit lang po siya. Ayan po, sinaksak ko na po yung charger na 5 volts. Yung dulo po ng soldering iron ay type C. Ayan, pag nagpula po yan, yan po ay may supply na po sa soldering iron. Long press mo yung button, mga 4 seconds ay power on at mag-appear po yung green. Second press ay kulay blue. Third press ay kulay red. Ayan po yung dalawang soldering iron. Naka-ready po siya pag setting ng temperatura. Color green is low heat. Color blue is medium heat. Color red is fast heating at high ang setting. Ang pagpa-on po niya na soldering iron ay pindutin nyo po lang ng mga maabot sa 5 seconds at bitawan mo at lilitaw yung green color. Pag nag-blink ang green color at pindot uli, magiging steady green. Ibig sabihin ng green ay low temperature. Heat range ay 20 to 30 watts. Kukunin ko yung isa at isisit po natin ang temperatura niya at ipa-plug din natin ang power niya. Ayan po ang dalawang soldering iron na microchip. May plano po ako niyan. Magagawa po ako ng DIY. Gagawin ko itong tweezer type with adjustable and fixed lock. Ayan po, dalawang boxes. So, dalawang unit. Yung isa itim, yung isa orange, yung box. Ipapakita ko sa inyo ang PCB na SMD type. Yan po ang tatanggalin ko po. Maliit na transistor SMD, isang kapasitor na maliit na SMD. Yan, lalagyan ko po ng soldering flux pang madali patanggal yung soldering lead. Ayan po. Magsisetting na po tayo at ipapakita ko sa iyo ang pag-setting. Itong isa sa kanan, i-press ko na po ng long press na 4 seconds yan, lumabas yung green. Yung kabila naman, i-press ko ng 4 seconds, ayan, lumabas ang green. Siya po ay nasa low heating. Try na tayo. Try natin yung PCB SMD capacitor. Try natin sa low temperature heating. Medyo kung nahinaan siya, so i-blow natin. Medyo malakas-lakas. Ayan. Umiinit agad. Pag medyo nahirapan po pag init pag nasa blow dahil sa luma na yung circuit board,
isit natin sa red para fast hitting. Nahirapan po siya dahil medyo matagal na po yung board or over 2 years na po yan na stack up. Ayun na po, nakuha na po yung SMD capacitor. Nasa gilid na po siya, isilantabi ko na po siya. Ayan. Nag-adjust po tayo sa red setting at saka off ko na po. Pinapakita ko po sa pamagitan ng arrow, nandiyan na po yung mga SMD capacitor, dalawang capacitor at saka isang resistor. Natanggal na po siya sa setting na red color. Makikita po na nakaset aside na po ang tinanggal ko mga SMD capacitor. Ayan na po, isa-isa ko po. Pinakita ko po na nakaya po ng dalawang mini soldering iron na walang kahirap-hirap. Kaso dalawang kamay ang ginamit ko. Isang kamay sa kanan na mini soldering iron, isang kamay naman sa kaliwa sa soldering iron. Dapat isang kamay lang gagawin kong tweezer type technique sa susunod. Another sample last to remove is the microchip SMD transistor. Shortcut na lang po dahil sa sobrang haba na ng aking video. Ayan, nakikita na po na natanggal na po ang 3-pin SMD transistor. Ayan po, microchip po yan. Sobrang liit po ng mga pisa na yan. Yan po ang tawag dyan ay SMD microchip part. Ayan po, tapos na po, pinatay ko na po yung power ng ng dalawang mini soldering iron. Ayan ko na yan. Disassemblein ko na po yung thread na nakalagay sa kanila, pati yung USB charger. Dahil tapos na, na natin. Ilagay natin sa lalagyan. Thank you po sa mga nanonood. Salamat po. Sana hindi kayo magsawa sa pagpapanood sa aking video. Thank you po.